Bago pong lahat, para sa iba pang balita, huwag po muna ninyong kalimutan mag-subscribe sa JB News, i-like at i-share at i-on na rin ninyo ang notification bell para updated po kayo. Uusapan natin itong reyna ng fake news na si Maria Ressa, ha? Pag-uusapan natin kung bakit ba talagang karapat dapat ng makulong yan. Ha? So ngayon, kung meron tayong pambansang pangit na si Jobber Laurio, ngayon naman meron na tayong pambansang fake news na hinatulan ng hugado. Ha? Yan, nabubulol-bulol pa ako. Kaya sabi ko sa inyo, stay true. Magbabayad ang mga walang niya sa bayan natin. Magbabayad ang mga sinungaling sa bansang Pilipinas. Proud pa si Maria Ressa. I feel there's no remorse in her face. Nakasmile pa siya habang binabasa ang hatol sa kanya at yung kanyang researcher. Alam nyo, hayaan nyo lang. Sasaksak din sa kokote niya pag nandun na yun sa loob ng kulungan. Doon niya lang marirealize, uy, shucks. Mali pala yung ginawa ko. Okay, meron nagsampa sa kanya ng kaso. Nagngangalang Wilfredo King, ha? Akala ko talaga nung una King, eh. Sabi ko, naglaban ng King at saka ng Queen. Si Wilfredo King. At saka ang Queen of Fake News na si Maria Ressa. Alam niyo to si Maria Ressa? Ano lang to eh? Sosyal na chismosa. Yung mga kapitbahay ninyo, pag-aralin ninyo mag-Ingles, pwede na siyang pumasok at magtayo ng parang Rappler. Ha? Alam mo, nasa ano naman yan, sa totoo lang ha, yung mga matatalino naman kuno-kuno dito sa atin, sa bansa natin, English speaking lang naman eh. Pero pagdating sa logic, wala. Ang totoo, wala. Sabi ko sa inyo, napakagaling mag-English dito eh. Pero walang alam eh. Ay, iwan mo sa kalsada, baka umiyak. Oh, maraming ganyan. Yung English speaking. Nako! Yung talagang, this is a matter of opinion. Everything is gonna be alright. Pero pagdating mo sa logic, wala. Sabi ko nga, eto walang ka-logic. Paano nangyaring kasalanan ni Pangulong Duterte at ng gobyerno tong ginawa sa kanya? Ang kinalaban niya, isang negosyanteng mayaman. Oh, dinimanda siya, bakit siniraan niya? Kesyo yung kotse daw, kanya, na galing kay Corona. Ayan, naka-coronavirus tuloy siya. O, kesyo anong binibintang niya sa isang negosyante? So, ganyan nun nangyari. O, yung nagdemanda noong 2012, correct me if I'm wrong, ha? Eh, mga English lang na alam ko eh. Correct me if I'm wrong. Noong 2012. Eh, ngayon lang daw natulan, ha? Eh, sabi nila, bakit ganun? Anong meron? Bakit ngayon lang? Anong ka lang bang pinanganak sa Pilipinas? Bakit? Sa tingin mo ba sa Pilipinas pag nagdemanda ng kaso? After 1 month, 2 months, 3 months, okay na? Darating na yan eh. Eto na. Okay na. Makukonvict na. Saka nakakitang ganyan sa Pilipinas. Sige nga ho. Ha? Wala akong ganyan. Sa Pilipinas naman, alam naman natin, mabagal talaga. Mabagal ang galawan dito. So inaabot dito ngayon sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero sandali, wala namang kinaugnayan yung businessman dun kay Pangulong Duterte. Ni-research natin yan ha. Baka akala nyo kasi, ano ba ang ibig sabihin ng libel? Bakit ba si pangalan nito, si fake news queen na si Maria Ressa ay akusahan na libel. Okay? Basahin natin. Baka kasi akala ninyo, yung libel, basta nagkamali ka, libel na. Ano to? Tatanga-tanga? Basta nagkamali ka, libel na yon. Ito yun eh. Dapat, ang public personality has to show evidence na through your defamatory action nawalan siya ng karir. Ha? Mahal sa buhay, dignidad, katinuan sa utak. Tanungin ko kayo, doon sa pag-post ni Mocha na nagkamali lang siya ng date, meron bang nasira doon? Wala naman, di ba? Talaga namang namatay na yung pulis. Ang sinasabi lang naman ni Mocha, kailan nyo dadalawin yung mga ganito? Yung tao na ito, kaya mayaman itong negosyante na ito kasi, laging nagsusugal yan. Laman ng sugal yan. O bilang isang taong merong dignidad at may pinangangalagang
bigla gaganunin ka ng isang tao, isang social media personality o isang journalist, sasabihin sa'yo, oy, etong si Mr. Ganito, laging nasa sugalan niya, kaya mayaman yan, hindi naman dahil sa negosyo niya. Oh, yun yung mga ganun na dali. Saan naman nag-post si Mocha ng ganun? Parang attorney ng ABS-CBN, nagbobobobobohan lang. Grabe yan, napanood ko yan, Brad. Napanood ko yan. Alam mo, napagano na lang ako. Sabi ko, anak ng tutsa, abogado ba ito? Kasi sabi ko nga, anong klaseng abogado to? Tinatanong siya, meron ba kasulatan na ibinalik sa inyo, sabi ni Marcoleta, yung ABS-CBN. Alam, daming hinahanap, To the point na ang tagal nila doon, nagtatanungan, hindi masagot. Sabi ni Marcoleta, ano ba? Meron ba kayong Inulit niya, ganyan. Alam niyo, sabi ni Marcoleta, huwag ka nang maghanap dyan, nabasa ko na yan. Anak ng tutsa. Mas may nabasa pa si Marcoleta kaysa doon sa abogado. Walang maipakita ang ABS-CBN na inabot. Ito, sinasabi nga kasi kinampihan naman nila si Defensor. Kasi sabi ni Defensor, alam nyo, wala namang problema sa konstitusyon yan. Wala naman kayo nilabag sa konstitusyon porket na ibalik sa inyo ang ABS-CBN ng ganun-ganun na lang. Pero, bakit ganyan pino-point out ni Marcoleta ito? Pino-point out ito ni Marcoleta, sinasabi niyang ganun kadali, nakuha nyo, isang ganun, walang prosesong dinaanan. Basta nakuha nyo na lang uli ABS-CBN pagkatapos napunta sa gobyerno. Yun yung sinasabi ni Marcoleta, na ayaw aminin ng ABS-CBN kahit ilang tanong na. Inulit na nga pinasimplihan na nga ni Defensor, ganito lang yan. Meron bang papel o memo o ano man? Kulang na lang, isalsalin doon sa mukha nung abogado. Meron bang papel? Ganito ang papel, itsura ng papel o meron bang ganito na pinakita na memo kayo? Walang masagot. Tapos bandang huli, biglang magsasalita si Katigbak, sasabihin niya, wala. Napasigaw ako ng, yun! Tapos ang usapan, yes or no, meron o wala. Buti pa yung mga contestant alam ang sagot kung meron o wala. Sila walang alam. Hindi nila tuloy alam kung paano na ito. Paano natin pagtatanggol si Maria Ressa. Alam ko na! Para may pagtanggol si Maria Ressa, hanapin natin si Mocha. Si Mocha ang pag-inita natin. Bine-message ako, kinukulit ako ng ibang mga Abay, napapost tuloy ako, nabanggit ko tuloy yung dalawang baklang yun. Sa totoo lang, common knowledge na yan Yung ina-accuse nila na kesyo binayaran daw, kesyo binabayaran daw, kesyo tutulungan daw bayaran ni Cayetano yung mga traditional media. Aba, tanga. Talaga naman binabayaran ng media during campaign. Pinutol nga nila yung video na yun pinutol nung gumawa ng documentary. During campaign, talagang binabayaran ang mga media para mag-arrange ng infomercial, interview type commercial, o yung talagang parang traditional type of commercial. Ganun ang bayaran sa media tuwing kampanya. Normal yan. Legal yan. Sinasagmit sa Comelec yan. Ang tanga nitong dalawang bakla, ina-accuse si Mocha na keso. Tamo na, kayo pala nagbabayad kayo. So, mga ganyan. So, pag kayo pala, binabayaran din nyo pag nag-i-interview kayo. Ay, tanga. During campaign, normal yan. Bobo ba? Bobo lang. Minsan so nainit ang ulo ko, binanggit ko pa. Di ba? Kaya tuloy napasalita ako. So, nasabi ko tuloy ngayon na ganyan. Tapos may mga nagko-comment, sino yan? Sino sila? May nag-message pa sa akin, Sir Banat, sino yung dalawang vlogger na yun? Binanggit ko na yung pangalan hindi nila kilala. Tapos napaisip ako, ay totoo nga, hindi na talaga naging irrelevant na yung dalawang yun. Hindi na sila kilala ng ibang tao. Yung mga bagong supporter, hindi na sila kilala. So nagsabi ko, shit, mali ako. Totoo, Inamin ko, nag-post ako, sabi ko, mali ako. Pasensya na, binanggit ko, pinansin ko pa, hindi na nga sila pinapansin ng tao, hindi na nga sila kilala ng tao.
So, dinilit ko na lang yung message ko. Na, tama, oo. Kasi nga pala, wala na, hindi na sila kilala, hindi na sila relevant, hindi na sila umeeksena. Kaya kailangan nilang sumausaw sa issue ni Mocha. Para kasi si Mocha, wala nang, ito talaga, totoo to, alam niyo yan. Wala nang ginagawa si Mocha. Pero, talagang relevant pa rin siya palagi sa media. Yung mga media, hindi sila mapakali pag hindi nila i-report si Mocha. Hindi ko maintindihan kung anong... Si Mocha nga nag-disappear na totally kasi hindi personality ni Mocha yung dito ako, pala ko, ganon. Yung mga style ng mga bakla, andito ako, pansinin niyo ako. Walang ganyan si Mocha. O sige, Mocha Uson Vlog, 5.7, o sa inyo na yan, sa team na yan. Gagawa akong sarili kong post. Ganyan ang personality ni Mocha, wala siya yung... Mocha Uson ako Mocha Uson ako. Gagamitin ko kapangyarihan ko para manggulo para i-ano ako ng mga tao, pansinin ako. Wala ang ganyan si Mocha. Everything has been taken up. Everybody has had his chance to air his opinion, and of course the corresponding rules that they had enforced. Mga kababayan ko, meron tayong isang tanong na gustong malaman ng halos lahat. Ito yung on why there is only a small drop in tuition fees despite there being no face-to-face classes. Nasagot na ni yan, and they may come up with the expanded explanation to the press para malaman ng lahat. As announced, schools will open on August 24, but there is still no face-to-face sessions Salamat, until Grace we get Estrella. the vaccine. Coffee for you, Banat Boy. Kinda boring. Shout out Ang to iposta mo Leyte, dyan, Texas. in your Banat Boy desire Dance to Again, please. Grace resume Estrella. classes, Wait po. ang kapalit niyan is really, the COVID is still here. Nandyan pa yung, hindi lang pa umabot pa sa iyo. Instead, we will follow a blended learning approach. Part of this learning strategy is distance and online learning using communications, technology, and digital devices. Now, for the far-flung areas, meron siyang, yun nga ang kawawa dyan is yung, may radyo sana, walang TV, walang cellphone, wala lahat. Ito yung mahirap na kung mayroon na lang sana silang radyo, pwede nang mabutit na namatay yung ingay. No? Sabi ito. Ano ba tayo maingay? Yung air prisoner para hindi kami magka-COVID. Ang problema nito, baka pag-uwi namin, mag-chill na kami. Yung Sarap yan, my own trip vlog. that is not the problem of the Department of Education. But yung the lack of communications or how to get through the students, baski radyo lang. Ang radyo ngayon is hindi naman mahal. Will by 300 sabi ni Secretary Briones. Baka kung magtagal ito talaga, sayang ang panahon. We might buy the radio at 300, maibigay sa lahat ng barangay, maabot ng radyo para naman yung mga mahirap may communication sila sa teacher nila. Even without a face there, as long as you are really interested to learn, ito yung mga mahirap, kaawa naman. We will try to come up with something in the next few days. Maybe before the end of the week, I would be able to
look for the money. Wala na tayong pera ngayon. I would look for the money to buy transistor radios to be distributed all throughout the country. We will try to do it. We might not be able to succeed to bring all of it to the barangay level, but we will try. I said, just give me until the end of the week. The battle of sa COVID is not over. Sabi ko, nandyan pa yung germ na yan at hindi nawawala. Depende lang. Arami na. Dito ang tinatamaan, it's about 26. It's still, I cannot say it's second wave because it is still increasing sa infected. Tapos ang namatay is 1,000. Although what is very heartening is the recovery, which is about 6,252. It's a good record compared to the other countries. I don't know if it has something to do with wala. Ang diferensya sa atin is weather. Maybe it's not too cold or the germ is not really find no comfortable in hot places. We are gradually easing restrictions to make way for our economic viability as individuals and as a nation. But it does not mean that we will forget our minimum health standards. Ganito yan eh. Hindi ko kayo mapigilan na lumabas. Hindi ko kayo mahuli lahat. Ang problema niyan, pati yung mga bata, kung samahin ninyo, or you allow your children to go out when the place is not yet ready for them to be outside at nagkasakit. Huwag ninyo kaming sisihin. Do not forget that we warned you about the grave consequences. Marami pang namamatay by the thousands sa Brazil. Ako, sinabi ko na kasi napunta ako ng Brazil. Maraming tao talaga doon, dikit-dikit. Sabi ko noong pag-umpisa pa lang, pag umabot ito ng South America. Uy, ang salamat. Brazil, ang Jera's ko, Kitchen, $2. delikado to. Dumating nga. It was a prophetic statement. But I know that I was there. Yung slum areas nila, kagaya rin sa atin, ang mabuti na siguro dito kasi naniniwala kayo sa inyong gobyerno. Well, if not really sa personally ayaw ako ninyo, just listen to our advice. Hindi po, because 3% lang ho intended ayaw for sa inyo. everybody. 3% lang ho At yun. para sa kapakanan ninyo yan. Mga may sira lang Ngayon, utak nun. kung umalumabas talaga kayo, you run the risk of getting infected. Huwag ninyo kaming sisihin. Let us continue to observe proper social distancing kung maglabas kayo. Yung distance, magpalayo ka lang. Kung nandito ka sa Parañaque, iwasan mo yung taga Quezon City. Ganun kalayo. Para wala. I'm joking. Nagpapatawa lang ako kasi inaantok na kami. Kanina pa kami dito eh. Second hand washing. Eh dapat, Presidente, Kung wala- imbitahan mo ako. Ito, alcohol, mura lang man ito. Or, Entertain ko kayo pag nandyan ako. come to think of it really. Maghugas ka lang ng kamay ng sabon. Yung ordinaryo lang na sabon, I do not have to mention the product, but yung sabon na panlaba, yung just on the safe side. Magsabi ka, kasing puti na nandamit ang kamay mo. Ayun! yung may advertisement niyan. Marie, Ah,
masyadong paputi ang labada mo. Hindi labada ho yan, kamay ko yan. Bear in mind that you have a part in our collective effort to prevail against the pandemic. Magkaisa talaga tayo dito. Kaya kung isa-isa tayo Uy, Florinda de Guzman, watching from Intercommunity Huwag tayo Hospital. sumunod sa Shoutout, iba. bangat, Yung ingat ka lagi, yes, Florinda de Guzman. especially Chachi, those who okay lang ba? declared Iputulin na ho natin to. Wala naman pong pwede announcement na. lumabas. When Okay lang po ba? knowing Pakisabi nga kung all yes. along Magko-comment lang ako ng na onte. nandyan pa ang COVID, hindi pa nawawala. The only way to fight Ay COVID daw, sabi ni Ivana is Boss Boy. vaccine. Kalokohan. Maybe yung Ano, okay lang bang miracle putulin pill na that natin? would kill, just as an antibiotic would kill a bacteria. But itong virus cannot be killed by antibiotic. Jimmy Cruz, pa-shoutout Katawan mo Susan talaga Cruz ang and mag-produce family ng antibiotic. from Toronto. Now, there's a pill, I hope it's true, na parang lalaban. And it can maybe, sabi, kill Yes daw, the... yes daw, yes. Oh, yes. Yun ang maganda. Oh, yes. Pag yun ang Ayan na. dumating, available na, mag-order na ako ng, then I will Okay distribute it. putulin na natin to. Pasensya I na, will Mr. President. personally supervise the distribution. Ako mismo, I will supervise the distribution of the whatever there is. Ayan na ho, ayan na. Wait lang ho, To wait lang. guarantee that Ayan na ho, ayan na. Ay, tapusin muna. Ayan, tuloy. Not yet daw. Sige na nga, ituloy na nga natin. Baka naman sabihin niyo ba, pinutol ko si Pangulong Duterte. Ayan, nawala na. Anyway, sinabi naman niya na yung announcement. Pwede nyo naman replay nyo po na lang muna. At ilan lamang po yan sa mga nakalap naming impormasyon para sa araw na ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw.